Good morning po sa inyo. So, naniniwala ako na this is the day that the Lord has made, di ba? Lagi naman ganon. Every day ng buhay natin, naniniwala tayo na laging ito yung araw na ginawa ni Lord. Ayan po. Ayan. Alam niyo po, ngayong mga panahon to, marami tayong mga napapanood sa mga social media, no? Pero hindi ko po pag-uusapan yon. Ano ba din yung mga napanood nyo? Ay, hindi po Big Brother ang sinasabi ko. Parang si Kuya Matt, alam na alam. Siguro nanood to. Sinusubaybayan mo siguro yung serye ng mga post sa social media, no? Nakailang post na ba? Ang dami na, no? Ang dami na. Parehas kaya tayo ng pinag-uusapan. Parehas, no? Diba? So, kakakasal lang raw nun eh. Tama ba? Kakakasal lang. Ayan. So, usapang kasalan. Hala. Tama. Alam mo ba yon, ate? Ayan. Yun nga. Sana ay nakaka-relate po ang lahat. But, usapang kasalan. No? So, actually, usapang okasyon. Sa atin, di ba, normally pag may occasion, di ba, pinaghahandaan talaga yan. No? Pinaghahandaan. And pag pinaghahandaan yan, ibig sabihin, pinagplanuhan. Parang ang nalalapit na kasal ni Pastor Ryan at ni Burns, pinagpaplanuhan. Watch out lang kayo, baka unahan kayo ni Vince. Mas nauna palang nagplano eh. No? Siyempre, inaabangan din natin ang renewal of vows ni Kuya Boy at ni Ate Beth. No? Ayan, no? Diba? Siyempre, inaabangan natin yan. Pang ilang years na po ba, Ate Beth, Kuya Boy? 35? 30 years? Para hindi kayo magkaparehas, ha? Sino pinakasalan mo ng 2 taon in advance, Kuya Boy? 32? Tama ba yun, Ate Beth? 32? Okay, good. Ayan, di ba? Siyempre, inaabangan natin yung mga yan. So, 3 years na lang pala, no? Malapit na silang ng another milestone. Kaya naiiyak-iyak si Ate Beth ngayon eh. So, at syempre, nagsimula sila sa 2. Ngayon ay malalaya na yung mga anak nila. So, 2 uli sila sa bahay. Parang kay Ate Ella, no? So, ayun, mag-isa si Ate Ella sa bahay. Buti may dumadalaw-dalaw sa kanya. Sana dalas-dalasan ang pagdalaw. Ganun ba? Sana nga, ayan. So, mga milestones yan. And going back doon sa aking sinishare kanina, di ba? Pag may mga occasions, pinaghahandaan talaga yan. No? And sometimes, no, yung mga nitty-gritty, yung mga bagay-bagay na maliliit na bagay, yun yung nagbibigay sa atin ng stress, no? Siyempre, pag naghanda ka, gusto mo ay lahat ay maayos, no? So, natatandaan ko po nung sa amin, nung kami ni Gigi ang kinasal, ay mga ilang taon pa lang nakakalipas. So, nung kinasal kami ni Gigi, yung mga bisita namin doon, minsan, yung iba hindi namin kakilala. Parang first time ko itong nakita, hindi doon. Ganun yata uso dati, no? Pastora. Parang ganun ang uso dati. So, parang kung sino yung matanawan mo. Yan. Imbitado kayo lahat. Sa probinsya raw, kung sino yung makarinig ng bell, no? Kung hanggang saan, kung sino lahat ang makarinig doon, invited daw. Ganun raw sa probinsya. So, sa kayo magpapakasal? Sa probinsya? Barangay-barangay, no? Barangay-barangay. Ganun raw. Pero ngayon, parang hindi na yata ganun ang trend, no? Napaka-intimate na ngayon, no? Kung sino na lang, syempre, yung close sa'yo. Ang may say na ngayon, yung mga kinakasal. No? Before, ang mga kinakasal talaga, yung mga, pati sa choice ng ninong at ninang, no?
Oo, so yung parents, minsan nakita mo na lang doon, ito, ninong mo to. Ah, okay. Bigla, bigla, ninong mo to. Mga ganon. So, ewan ko kila Ate Beth, kung ganon din yung kung may mga ninong at ninang sila na doon lang nila nakita talaga, nung mismong araw na yon. Ayun, di ba? Ganun. Kaya kayo ha, magpipili kayo ng ninong at ninang yung kakilala nyo. No? Ayan. Mag-seminar kayo sa amin, sa aming mga nakaranas ng kinasal. Tapos doon, yung mga part ng entourage, no? Yung mga pinili ng nanay at tatay mo. Yung kapitbahay mo na hindi mo naman close, pinili ng nanay at tatay mo, kasama yon. No? Flower girl yan, sinabi ko na. Sinabi ko na kay Maring ganyan. Sinabi ko na kay kuya mo na siya, so mga ganon. So uso, relate pa, no? So ganon eh. Wow, siguro kinuha ka dati, no? Kinuha kang ring bearer dati. Kinuha kang ring bearer. So ganon dati ang ang pagpapakasal. Sometimes, or most of the times, yung mga kinasal, yung couple, no, little lang involvement nila doon sa doon sa mga in-invite, pati pag-choice ng venue, no? So mga talagang pinapakailaman ng mga parents 'yun, no. So ngayon, mas may liberty siguro kasi ngayon siguro yung mga parents na may mga anak na kinakasal, na-experience nila yung gano'n. Ayaw nilang pa-experience sa anak nila na gano'n, yung masyadong nakikialam, no? So, sandali, baka tabi-tabi po lang ako, baka kasi ma-misinterpret ako ng mga nanay at tatay natin dyan, Pero ganun yata ang kalakaran before. Ang budget mo para lang sa ganitong tao, no? Tapos, pagdating mo dun, ang dami. So, kaya naman, maganda na tingnan natin, paano kaya yung comparison niya sa aspeto ng invitation sa atin pag si Lord ang nagpe-prepare, no? Pag si Lord ang siyang may paanyaya sa atin versus doon sa tao. Let's look at some parallelism. Tingnan natin kung ano yung pinagkaiba. Kaya ang topic po natin sa araw na ito ay You're Invited. Ayan po. Sige po, tayo po ay manalangin. Samahan niyo po ako sa prayer. Lord, this morning I pray for a simple yet powerful message, Lord. I pray, Daddy God, na bawat isa sa amin would be able to understand your word today, Lord. I pray for wisdom and sharpness of mind, Lord, para sa bawat isa sa amin. And as I speak your word, I pray, Daddy God, na may mga lessons po kaming matutunan. In Jesus Christ's name I pray. Amen. Ayan. You're invited. Alam niyo po, may kasanasan ako na hindi maganda tungkol sa invitation. And one time, meron akong kasama sa office. Bago lang siya actually. And di naman kami close, no? Tapos, binyag pala nung anak niya, no? Binyag nung anak niya. So, nakasalubong ako. Inabot sa akin, "Huy, punta ka sa punta ka dun sa binyag ng anak ko bukas," ganyan. Inabot sa akin yung invitation. Alam niyo po, pagtingin ko ng invitation, iba pang pangalan yung nakalagay doon. Grabe, no? Grabe, sabi ko, I would have understood naman kung hindi mo ako invite kasi hindi naman siguro kasi tayo close, di ba? But in my face, i-invite mo ko. Tapos iba yung pangalan na nakalagay sa invitation. Boom naman yun, di ba? Way, way foul naman yung ganon, no? So, yun yung mga... May nakaranas pa sa inyo ng ganon? Buti na lang ako lang nakaranas ng ganon, no? Buti na lang ako nakaranas ng ganon. And sabi ko, itong tao na to, hindi ko naman ini-expect na invite ako kasi in the first place, bago lang siya dito sa office. Tapos hindi naman kami gano'n nagkakausap. It was a good gesture na i-invite ako. pero nung nakita ko yung invitation, ako ba talaga i-invite mo? Kasi pagtingin ko, iba yung nakalagay, no? So,
Buti na lang si Lord ay hindi gano'n sa atin, no? So, sige nga, basahin natin sa Matthew 22. Yan, basahin natin ha. Sa Matthew 22. Yan, sandali lang. At ako'y kailangan magsuot ng salamin. Ayan. Ito po yung verse natin, yung ating verses na pag-aaralan natin this morning. The parable of the wedding banquet. Ayan. Verse 1, Jesus spoke to them. Samahan niyo po ako. Sige po, buksan niyo po ang inyong Bible. Sa mga kasama po natin online, pakibasa po ang ating teksto sa araw na ito. Matthew 22, verses 1 to 14. Jesus spoke to them again in parable saying, kasi si Lord lagi siyang nag-speak, no, in parables. So bakit kaya nag-speak lagi si Lord in parables? Bakit kaya? Ba't kaya hindi na lang sabihin ni Lord? Kasi eto yung lesson niyan, no? So, gusto niya kasing ihayag yung kanyang message doon sa mga interested talaga na malaman kung ano yung meaning ng parable. Kasi yung iba, parang ngayon, di ba, pag nakikinig kayo ngayon sa mga news, sa mga committee hearing, yung iba, ang gusto lang marinig, yung gusto nilang marinig. Nawawala na yung konteksto nung sinasabi. Sabi, papatayin si President, ganyan. So, okay. So, nawawala. Kaya si Jesus, lagi siya nag-speak in parable. Kaya naman yung mga nakapaligid sa kanyang mga Pharisees and Sadducees, di ba? Laging wala din sa konteksto ang mga interpretation. Ayan. Sabi dito ni Jesus Christ, the kingdom of heaven is like a king who prepared a wedding banquet for his son. Ayan. Sabi ko nga, kung nagpe-prepare ka ng wedding, ito, very special to do sa king. No? Very special siya sa king kasi, ang galing naman. Hey, Riri, could you open up Matthew 22 verses 1 to 14? Ayan. Ayan, di ba? Ang galing. Ang galing. May ako dito, assistant. Ayan. Level up. Ayan. Hey, Riri, could you scroll up? Ayan. So he sent his servants to those who had been invited to the banquet to tell them to come, but they refused to come. So, sige na nga, tuloy-tuloy ko na nga dahil nandiyan naman si Riri. Then he sent some more servants and said, tell those who have been invited that I have prepared my dinner. My oxen, fattened cattle have been butchered and everything is ready. Come to the wedding banquet. Ang ganda ng invitation, no? Nagpatay pa ng kanyang oxen. Yan, grabe, no? Yung kanyang fattened, pinataba ang cattle. So, ibig sabihin, very special. But they paid no attention and went off. One to his field, another to his business. The rest seized his servants, mistreated them, and killed them. Wako! Ministreat na. Yung iba, pinatay pa. The king was enraged. He sent his army and destroyed those murderers and burned their city. Verse 8, then he said to his servants, the wedding banquet is ready, but those I invited did not deserve to come. So go to the street corners and invite to the banquet anyone you find. So the servants went out into the streets and gathered all the people. So lahat ng makita nila, doon sa street, in-invite na. And the bad as well as the good. No? Sa lahat ng taong pwede nilang makita, sige, walang pinipili, walang exemption. And the wedding hall was filled with guests. But when the king came in to see the guests, he noticed a man there who was not wearing wedding clothes. He asked, how did you get in here without wedding clothes, friend? Friend. The man was speechless. Then the king told the attendants, tie him hand and foot and throw him outside into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. For many are invited, but few are chosen. Wow! So yan yung text na pagbabasihan natin ngayon. So, ang point number 1 po natin that we should remember. Okay, Riri.
Just relax. Calm down. Calm down. Okay. God wants to celebrate with us. The mere fact na yung hari dito, no, ay nag-prepare para dun sa wedding ng kanyang celebration ng kanyang anak at ipinatawag niya yung mga tao, may listahan siya no? So pinatawag niya ito, invited to. Si Ryan invited, si Burns hindi, si Vince invited, si Riri hindi. Pero mabait si Riri, sige, sasama natin sa invited. Ayan. So gano'n na may invitation siya. Dahil God wants to celebrate with us, we should remember na ang invitation is intentional always, no? You don't invite people na ayaw mo namang makasama sa celebration. Okay? Tama yun. So, for example, sa kasal ni Pastor Ray, tsaka ni yun. Halimbawa, sa kasal nila, di ba? Of course, they would want to see people and celebrate with people na kasama sa journey nila at yung gusto lang nila. And I would have understood, okay po ba tayo dyan? Okay. I would have understood, no? Kung halimbawa, sabi ni, hindi ako invite ni Pastor Ray tsaka ni Ate Ella, maintindihan ko yun. Kasi they only want people na they want to celebrate with, di ba? So, maintindihan natin yon. So, maintindihan ko po, Pastor tsaka Pastor Ray, ayan. Parang hindi ikaw, no? Parang Pastor Ray, yan, maintindihan ko. Pastor Ryan, maintindihan ko, no? Ayan. Okay. So, maintindihan po natin yan because we only want to celebrate with people that we love. No? Sabi ko nga, katulad ng kasal namin, pagtingin ko doon, paano ba ako magkakaroon ng connection doon sa taong ngayon ko lang nakita, di ba? Paano ko naman, kasi normally pagpipili ka ng ninong at ninang, ito yung mga taong tinululuck up mo and tinitingnan mo na ito yung makakapagbigay sa amin ng guidance. May relationship ka. No? May mapapanood ka sa TV, ang ninong si President Aquino, President ganyan. O sige, tawagin mo yan sa panahon ng pangkailangan. Pag nag-aaway kayo, tawagin mo yan, tingnan natin kung ano, di ba? So, pagpipili ka ng ninong at ninang, di ba? So, ganun dapat. Pagpipili ka ng magiging entourage mo, ito yung mga tao na naging malapit sa'yo. Hindi automatic yung kamag-anak mo na ngayon mo lang din nakita, uy, sino nga pala to? Siguro, no, ganun na nakalista sa'yo, no? Marami na. At ang occasion, no, pag may birthdays, wedding, dedication, hindi yan reunion. Ano? Huwag natin pagsamahin yung reunion, no? Tsaka yung occasion kasi nawawala yung, di ba? Yung essence nung celebration, no? So, in the first place, wedding to, birthday ito, ayan. At ito yung napaka-special dun sa tao. So, ang gusto lang nilang makasama ay yung mga tao sa kanila. I'm sure invite niyo naman magulang. Meron bang hindi in-invite? Yung paborito ni Pastor. Sige. Ayan. Yan. May paboritong artista si Pastor, hindi raw in-invite si Mami Divine. Ayan. Hindi. Ayan. But I'm sure, di ba, ito yung mga tao. But ang sabi dito, God wants to celebrate with us. Ikaw at ikaw tayo, no? Intentional yung gustong sa atin ni Lord. Meron akong celebration. Halika dito. Let us celebrate. Ganun yun no? What would you feel kung halimbawa, ikaw yung nagpapahanda, tapos may nakita ka doon. Sandali baka gate crasher to, no? Ako po, ako ang naging ugali ko po, pag hindi ako in-invite, hindi ako pupunta. Di ba? Ang hirap nun, di ba? Kasi, ang matindi pa nito, halimbawa, in-invite ka, nag-invite ka pa ng nakisasama mo.
May, hindi na nga +1 eh. And friends. Di ba? May nakalagay na, uy, sinabihan ko na rin pala si ano ha. Invite ko na rin ha. Ay, nako, may mga relate dito. No, ayan. Uy, by the way ha, halimbawa, si Ate Ella, invite. Tapos nalapit si Ate Ella, huy, sinama ko na rin si ganito, tsaka si ganyan. Di ba? Di ba ganun? Ang hirap na, no? So, hindi naman sila yung talagang, intended mo na i-invite no, sa event, no? Dito, yung king, no, may intention siyang mga tao, nakalista na nga sa kanyang guest list, di ba? Parang pupunta ka doon, oops, San Pedro, ano ba San Pedro? Wala ka sa listahan, bawal kang pumasok, di ba? Pero yun, so may mga tao na nilista. Tapos may makita ka, ikaw lang in-invite, pati yung friends mo, sinama mo pa. Buti sana kung friends no, buong barkada. Ayan. Relate, meron, may natatandaan na gano'n. Ayan, huwag kayong gay crush, ha? Nanggigay crush kayo, ha? Nako, maawa kayo doon sa nag-invite sa inyo. Ayan. Diba? So, may gano'n. And minsan, hindi lang sa ganyan, di ba? Halimbawa, may iti-treat. No? May magti-treat. Iti-treat kita kung may lunch. Tapos, pagdating, may mga akay-akay pa. No? Iba kasi pag public invitation. No? Pag public invitation, kahit sino. Ito private event. No? And believe me, si God, gusto niya ang relationship niyo private. No? Meron kayong intimacy. May intimacy kayo. And bawat isa sa atin, merong sariling relationship kay Lord. Yung level ng intimacy depende kung paano tayo nag-spend ng time kay Lord. Ayan. Pero isa lang ang tiyak. Ang gusto ni Lord ay makapag-celebrate ka kasama natin. Alam nyo, everyday marami naman tayong mga pwedeng ipag-celebrate. No? Minsan lang, clouded yung perspective natin kasi mas natitignan natin yung mga hindi magandang side kaysa sa mga magandang binibigay ni Lord. Nung kaya ng bata nung Monday, nagpe-pray ako, Lord, covering of the blood of Jesus, ganyan, palis, nawa, wala akong masaktan habang nagdadrive, hindi ako makasakit, di rin ako makasaktan na gano'n. After a while, biglang may kumat sa aking motor na gano'n. Ay, Lord, thank you. Kasi doon sa Tikling, mga salubungan kasi yung mga sasakyan doon, coming from Cabrera ba yun, Dolores Drive, tapos magko-converge doon sa roundabout, So, nakaganyan ako. Biglang gumanon yung Lord, buti na lang, nag-pray ako. Baka hindi. Tapos, binabaan ko ng salamin. Tell me! You tell me! Sabi ko, hindi, joke lang. Binigyan ko lang, sabi ko, ganyan, gumanon lang ako. Kahit wala naman akong kasalanan. Sige, baka kasi, baka kasi siya, kasi motor, may angkas na bata Di ba? So, nakakatakot. Ayan. Sabihin ko sana, you tell me. Baka nag-viral ako. Ayan. So, sabi dito, naalala ko yung dream ko yesterday, maraming tao in the body of Christ na pupunta sa celebration venue of worship. Wow, grabe yung dream ni Ate Jerly, no? Ayan, ayan, dapat intimate tayo kay Lord, may time tayo na mag-communicate sa Kanya. Ayan, kundi, you tell me tayo, you tell me, ayan. So, alam niyo na nangyari kay you tell me? Tell me. Ayan, kaya tayo, careful tayo, ha? Baka kayo, ayan. Ayan. Ayun, buti na lang. Ikaw, buti na lang, born again ako. Kundi, pasalamat ka. Ubaring ko pagka-Kristiyano ko. May mga narinig na ba kayong ganon? Ayan. So, nakalista ang mga pangalan natin sa invitation ni Lord. Depende na lang sa atin kung paano tayo tutugon sa invitation na yun. Kasi sa point number 2 natin, sabi dito is, ayan, interested si Lord sa response natin. Ano ba yung tugon natin dun sa panawagan ni Lord?
Si Pastor Ryan, nung bata pa siya, ang sabi niya ay, uma. Ayun. So, batang nag-decide na, may similarity si Pastor Ray tsaka si Pastor Ryan. No? Pareha silang bata nung tumugon kay Lord. So, ilang taong ka nun? 18? 19? Mga ganon. 17, 18? 17, parang ganyan yung edad nung karelasyon ni ano eh. No? 17, di ba, Vince? 17 years old yun eh, no? 17 years old. Oo. 17, no? Tapos 18. Yung parang mga ganun, bata pa si Pastor Ryan noon. Ayan. Pastor Ray, kukwento lang sa'yo ni Pastor Ella mamaya para makarelate ka dito sa aming mga millennial at mga Gen Z. Ayan. Ayan, no? So, batang-bata nung nag-decide, nung nag-respond si Pastor Ryan, doon sa calling niya kay Lord. Si Pastor Ray, the same din, no? So, batang-bata sila noon. And si Lord, very interested din sa response na yon. I'm sure nag-celebrate ang heavens noong nagtumugon sila sa calling na yon. And bakit ba ako napapaatras dito? Ayan. And I'm sure kung paano yung naramdaman na tuwa ni Pastor Ryan nung sagutin siya ni Burns, no? Mas maraming beses ang joy ni Lord, no? Noong tumugon sa calling si Pastor Ryan. Ayan. I'm sure magiging very happy din si Lord, no? Pag tumugon sa calling si Vince. Ang calling ni Vince, di ba, ay mag-document ngayon, no? And I'm sure happy si Lord sa ginagawa mo ngayon na pagsunod sa Kanya because He is interested kung ano man yung response natin. Sasabihin naman ng iba, ako wala naman akong part sa ministry. Alam niyo yung ginagawa ni Kuya Boy, ni Ate Beth, no? Na paghahanda nitong mga communion elements. Sobrang celebration ang nararamdaman doon ni Lord. Bakit? Kung wala yung mga yon, okay, siguro meron tayong pandesal. Kurot-kurot na lang dyan. Ganun dati. Ganun dati eh. Ganun dati. Naabutan nyo ba yun? Naabutan nyo? Tapos laki nyo pang kumuha ng ano. Sa isang muna, kayo pa yung malaking kumuha, no? Muna yung gamit. Oo, pastora, ganun. Talagang lack of preparation talaga eh, no? Ayan, kaya nagpapasalamat tayo sa ginagawa ni Ate Beth, no? Tsaka ni Kuya Boy. At syempre sila Jessica, dito sila Kuya Matt. Syempre sila yung nagpe-prepare din dito kasama na ang mga nila Pastora Ella. Yan, so maaga talaga sila dito. Anong oras ka ba gumigising, Kuya Ma? 4! Huy, 4 o'clock. Tulog din ako nun, ha? Anong oras ka natutulog, Kuya Matt? 2 o'clock? Ayan, 10. Discipline si Kuya Matt, no? Kayo, anong oras kayo natutulog? Ayan, ayan. Ayan. But ayun, no? So, imagine, no? Dati, pakurot-kurot ka ng monay. Di naabutan. Gusto mo ma-experience ate? Okay ka na dyan? yung monay, yung kabilang pisngi, reserve for Ella San Victorias. Kala ko gusto nyo maranasan. Wow, grabe, no? Grabe. Grabe yun. Ang laki na rin, ang layo na rin, no? Ang layo na rin ng narating natin. From that situation na kurot-kurot ng monay. Dito rin ba yung Jelly Ace yung hindi? Ay, ibang church natin ako nun. Habang di ako ma-attend dito, hindi. Yung lang. Meron iba naman Jelly Ace naman yung sa communion nila, no? Sa, dati ko yata hinatinan yun, no? But, ayun, may na-experience din ako, Jelly Ace. Hindi pala dito yun. Kaya parang sinasabi ko, Jelly Ace na lang. Kasi nag-iisip nga tayo, ano ba yung hygienic na, na hindi na mahirapan yung magpe-prepare, hindi na maghuhugas ng anliliit na ganyan, no? So, yun, buti nakakita tayo ng paraan kung paano siya
gagawin na hygienic. Kaya yun, no, alam nyo, yung mga calling yung mga pagtungon nyo kay Lord, interested siya dyan. Akala natin maliit lang o wala tayong ginagampanan. You pray for the church, ministry yun. Ministry mo yun, no? Halimbawa, pinagpapray mo sa church, yung church, pinagpapray mo mga pastors mo. Kaya ilan na ba? Isa, dalawa, tatlo, apat na nakikita ko dito. Yan. So, kasi pinakita sa akin, sabi, Kuya Don, tingin naman to kung approve na tong ID na to. Pare, kamali ako ng tingin eh. Okay. Ganda. Oo. 005 ba nakalagay? Ayan. So, 007. Ayan. So, number 5. So, interested si Lord sa tugon natin. Kung ano man ang sinasabi sa ni Lord na, eto yung gawin mo para sa kingdom ko. Pakinggan po natin yun. No? Pakinggan natin. And kung sasabihin nyo naman, hindi naman ako karapat dapat dito. Marami naman ako nagagawang mga kasalanan. Wala naman talagang perfecto na tao. No? Di ba nga sa preaching ni Pastor Ryan last week, sabi niya, limitless life ba? Living a limitless life. Sabi niya, siya mismo ay may mga times na hindi rin talaga magawa yung sinasabi kung paano mamuhay, no, ng isang limitless life in Christ. Kasi nandito tayo, hindi ko justify na gawin natin yun. Ang sinasabi ko, huwag tayong mag-stop. Kung may nagawa tayong hindi good sa paningin ni Lord, hindi ibig sabihin nun, mag-stop tayo doon. Ang interested si Lord, paano kaya ito tatayo? No? Paano kaya ito tatayo? Magpapatuloy na lang ba na malugmok, magmukmok, mag-emote? Buti si Piray, 2 oras lang mag-emote. No? Ikaw, minutes, sabi mo 30 minutes Natatandaan ko yun Ayan So, ayan. So, ang interested si Lord doon, gaano kaya ako kamahal nitong tao na to? Sabi ni Lord, gaano kaya ako kamahal ni Matt? Gaano ako kamahal ni Vince? No? So, yun yung mga interested si Lord na malaman. And yung akala mo na little things na ginagawa mo, para sa kingdom ni Lord, malaking bagay yun. Malaking bagay yun. So yung akala natin na ito lang naman ginagawa ko, punas-punas lang ako, si Caleb, tanggal-tanggal ng ganito. Pero malaking bagay yun sa paningin ni Lord. Kasi it doesn't matter kung gaano kaliit o kalaki yung kaya natin ibigay kay Lord. Ang tanong, may ginagawa ba tayo? Sabi nga ng iba, 1% lang. No? 1% every day ay may kakaroon ng change sa buhay natin. So, ang challenge, what would be the challenge? The challenge is, could we start the 1% na every day natin para doon sa tugon natin kay Lord? No? Para doon sa tugon natin kay Lord. Minsan kasi, ang problema natin, or ang situation natin, Mondays hanggang Saturdays, wala naman tayo kay Lord eh. Di ba? Mas busy tayo sa maraming bagay. Could we give kahit hindi na yung tens, kahit hindi na yung tithes ng time natin? Pwede bang 1% lang for us to respond doon sa gustong mangyari ni Lord sa life natin? Pwede bang gawin natin yun? No, kasi si Lord interested siya din sa response. Yung mga in-invite niya ng mga tao, no? Yung mga in-invite niya ng mga tao, hindi mga nagsipunta. Hindi nagsipunta. Parang na-experience natin yan. Minsan may mga ini-invite tayo, no? Remember yung anniversary natin, nag-invite tayo ng mga tao, no, na gusto natin uling makasama, no? In-invite natin. And I'm glad hey, Riri. Yeah, kung hindi, ayan. So, actually, nung nakita ko si Riri, no, na yan, happy ako kasi, nandito na uli si
Riri. Dati Rihanna lang siya. Ngayon, shortcut ng Rihanna, Riri. Ayan, di ba? So, nandito na siya. Yo, happy and tignan nyo, no? O kung wala si Tech Boy Job, o buti nandito si Tech Girl Riri. Kung hindi, nako, Pastor Ray uli yan. Abang nagbibida. And kanina, no, happy ako kasi yung jack of all trades, yung musician of all trades natin, of all instruments, ay kayang mag-drum, kayang mag-gitara, nagbo-vocal pa kanina, no? Ayan. Grabe yun, no? Lumi-level up no? So, I'm sure, no? Kaya, and nung nag-decide siya uli na susundan niya uli yung calling niya, medyo napaiyak ako ng slight. Ayan. So, kasi, ang saya nung ganong mawi-witness mo, no? Yung mga tao na kasama mo dati, kasama uli natin ngayon, at patuloy na nagsiserve kay Lord, nag-respond uli. No? Di kita tinitignan, Vince, baka kala mo single out kita. Tagusan yung tingin ko, kay Burns talaga yon. Para kay Burns yon. Ayan. Di ba? Alam nyo, kung mga maniniwala tayo sa lie ng enemy, manghihina talaga tayo, no? Diba, naniniwala ka, galit ako sa'yo. Di ako galit sa'yo, ha? Burns, di ako galit sa'yo! So, yung lie ng enemy. Or si Pastor nagagalit sa'yo, no? Si Pastora Ella nagagalit sa'yo kasi pinopost mo siya sa Facebook. So, kung maniniwala ka sa mga lies ng enemy, wala talaga tayong papapuntahan. Ano? Kaya tingnan yung mga katabi mo, yan yung mga tao na nag-respond sa calling, no? Ayan, yan yung mga, tingnan mo yung mukha, ang mga mukha na yan, diyan natutuwa si Lord. Tingnan mo nga, tingnan mo. Kambal ba kayo, Ate Beth, ni Kuya? Di ba? Kaya pala magkamukha kayo Ayan, no? Sabi ni Gigi, kambal sila, si Ate Beth at si Kuya Arnold. Sabi ko, alam ko may kakambal si Ate Beth, hindi ko lang matiyak kung sino. So kambal pala sila. Sabay po kayo ng birthday. Hindi, baka magkaiba ng baka 11:59, tsaka 12:01. Sabay kayo, Kuya Arnold, sabay kayo ng birthday. Ayan. Buti na lang. Masarap po bang may kakambal? Ayan. So, growing up talagang hindi naman pinipilit sa'yo, Kuya Arnold, na ipasuot yung damit ni Ate Beth. Hindi naman. Walang ganun na nangyari. Okay. Di ba? Hindi nyo alam na kambal sila. Pues, alam nyo na ngayon. Ayan, trivia yan, no? Trivia. Yan. Yung mga, yan. Jessica, si Kuya Matt, hindi aksidenteng nandito, no? Kayo ang mga pinili ni Lord. O yung mga kasama natin na wala dito, baka sabihin nyo naman, hindi sila pinili ni Lord. Pinili din sila ni Lord, nagkataon lang. Kaya lang ang question sa atin ngayon, pag wala pala sila Jobit, isang barangay pa lang wala. So kailangan pa natin mag-reach out ng ibang barangay, be intentional, no? No, isa pang barangay, no? Halimbawa, Barangay Madrid. No, yan, no? Yan. Sila Kokoy, sila Evan. Kabisado ko, no? Si Mama Irene. Hindi ko alam. I-search ko. Ayan. Si Daddy Madrid. Di ba? So, yan. At syempre, inintay pa rin natin yung mga kabarkada ni Rian, no? Alam nyo, yung merong dating singer na grupo, magkakapatid. Circada Sisters ba yun? Yung ang gagaling nila. Parang ngayon sila na yung yung sumali sa sa X Factor ba yun? Yung 4 na magkakapatid. Yung magagaling. Fourth Impact, no? Merong version sila Rian noon. Abangan nyo. Diba? Abangan nyo. At narinig nyo naman kumanta si Rian. Ay, abangan nyo. Ito yung version ng Fourth Impact. Abangan nyo yan. Hindi, nakakatuwa yan dati yung magkakapatid na yan nakakahilera dito. Ayan. So, pakikita mo sila. At, uniform yan, ha? Talaga. Inaabangan ko yan. Abangan natin yan. Mga yung mga nagtatrabaho na ba lahat? Hindi pa. May college pang isa. Ayan, may isa pang college. Ayan.
Puro babae sila, no? Ang bait siguro ng tatay ni Rian. Puro babae ang anak eh. Mabait sa chicks yung yung daddy ni Rian. Ayan, di ba? O sino pa yung mga kasama natin na imagine nyo, nakasama natin na dati dito na wala na ngayon. So, dahil intentional naman ang invitation ni Lord, no? We can always reach out do sa mga tao na yun. So, may tingin ako kay Ate Ella. Oh no. Ayan, no? So, we could always be intentional. Ay, di ba? Last week, happy ako kasi nandito si Shernan. Ayan. Girlfriend niya po ba yung kasama niya? Ay, hindi. Okay, kala ko lang naman. Hindi ko naman tinanong kay Shernan kung girlfriend niya eh. Sa'yo ko nila itatanong, Ate Beth, girlfriend ba niya yung kasama niya? Ay, hindi pala. Marites ayun, no? Ayan. So, ayun, no, si Shernan, nag-guitar siya dati dito, no? Sana bumalik yung passion niya. I declare na bumalik yung passion niya, no? Actually, sila yung una, bago si Ate Beth, no? Si Kenneth. Si Kenneth, kilala niyo si Kenneth. Si Kenneth, yung pangatlo sa triplets. Si Ate Beth, si Kuya Arnold, may isa pa silang kakambal. Ka-triplet nila si Kenneth. Pag tinignan mo yun, uy, ayun. So magkakamukha sila, no? Kuya Boy, okay lang ba yun? Kamukha ni Kenneth si Ate Beth. Okay lang yan. Agree ka doon? Agree ka? Okay. Agree. Ayan. Pagpalagay na lang po natin na hindi ko narinig yan. Jiro, sino kamukha mo? Oh, ganun ang sagot. Parehas. Train dyan eh. Gian, sino kamukha mo? Ha? Sino kamukha mo si Mami? Ha? Ayan. Di ba yung mga bata tinatanong dati, sino kamukha mo? Ganyan. Ayan. So pag tinanong si Shernan naman, pag tinanong ko sino kamukha, lahat na silang tatlo. Actually, ang mukhang magkakambal talaga si Sherry tsaka si Kenneth, no? Parang pinagbiyak na Arinola eh. Kalakambal sila. Magkamukha talaga sila. Kaya po siguro sa generation nila lalabas yung kambal, no? Ganun raw yan, di ba? Kayo, may lahi kayo kambal? Sayang naman. Ayan. So, nag-expect ka ng kambal na apo. Ayun sana. Ayun. So, declare natin kay Jobit tsaka kay Jen. Nakambal sila. Ayan, no? So, tingnan niyo yung mga katabi nyo and ang ating syempre panalangin, yung response na binigay nila kay Lord, no? Ngayon, ay magiging yes, Lord, susunod ako. Tomorrow, ganun pa rin yung kanilang tugon kay Lord. Kasi alam niyo po, ang ating puso ay deceiving. Minsan, dahil sobrang happy tayo, yes, Lord. Yes, sige, Lord. No? Ayan. Para pag kinabukasan, madapalan ng konti, ayoko na, Lord. Di mo talaga ako love. No? Nakalimutan mo na talaga ako. Or kaya, I'm not worthy, Lord. Punong-puno na ako ng putik. Putik eh. Putik. Punong-puno ng putik. Pero, ang sabi ni Lord, alam mo, yung invitation ko sa'yo kahapon, invitation ko pa rin sa'yo ngayon. No, lagi ka lang balik ng balik sa akin. No, parang unlimited buffet yan. No? Nakakain na kayo sa unlimited buffet. No? Punong-puno ka na, pero gusto mo pa sulitin. Tapos kami pag kumakain, sulit na ba? Okay na ba yung nakain natin? Sulit na ba? Sulit na ba yung binayad natin? Kasi mamaya hindi sulit eh. No? Yan. Sino mahilig sa buffet? Unlimited. Buti na lang, no? Ay, umamin, no? Talaga. Invite ko pa naman sana kayo. Pero dahil hindi kayo interested, sige. Well, sige, interested ka, di ba? Sige. May dinanda ako sa'yo. 1 cup of rice. Ayan. Revelation. Ayan. Kay Ate Girlie, 1% to serve God ay hindi mananatiling 1%. Ito ay lumalago. Like sa buto ng mustasa. Isang maliit na seed. Pero hindi ito nanatiling seed. Kung ito'y tinanim, ito'y lalago at lalago. Tama naman po yun. Yes, amen. I declare lalago at mabunga ang lahat in Jesus' name. Totoo po yun, no? Sabi nila, sa inflation ngayon, dapat
yung interest ng money mo ay mas malaki kaysa sa kailangan mabit mo yung inflation para yung value ng money mo at purchasing power mo ay ganun pa rin. So parang ganun din ang principle niyan. Don't expect na lalago ka kung wala ka namang tinatanim kay Lord. So yung relationship mo kay Lord, lalago pag may tinatanim ka. And number 3 point, ayan, yung third point natin, ayan, God wants us to be part of the moment. Gusto niya, hindi, kasi interested nga siya sa iyo gusto niya kasama ka niya. So, ang gusto niya, dahil involved ka, be part of the moment. Ano siya sabi? Pag time to listen to the sermon, mag-listen kayo ha. Okay? So, alam niyo po, buti na lang, hindi dito sa church na to. Buti na lang, no? Alam niyo po, may mga members ng praise team, na ang preaching ni pastor ang ginagawang break time, no? Buti na lang hindi ibig sabihin nangyari. Buti na lang hindi na ganoon, no? Opo. Ay nako, dati talaga, no? Ano ambutan mo ate? Ang bait lang ni pastor, no? Nako. Ang bait ni pastor kasi yung ginagawa, yung members ng mga praise team before, no? Pagkatapos hindi ko naman sinabing lahat, may mga iba, na pagkatapos mag-serve, no? Pagkatapos lalabas, kakain, o kaya maglalaro ng games. Sabi ko, naku, kung ako to, naku. Naku, ayan, mabait yung pastor natin. So, kasi, syempre nga naman, ano lang to, voluntary lang yung pagsiserve kay Lord, di ba? Ayun. So, sige. Pero alam niyo po, sumusunod kasi yun yung heart, no? Yung heart. Kung ang gusto mo lang, tumugtog lang, baka doon ka sa banda. Ano naman sinasabi ng iba? Sige, baka hindi pa lang nadidevelop yung intimacy kay Lord. Habang nandyan, may chance na mag-grow yan, no? Habang nandyan, tatama din ang relasyon yan kay Lord, the same thing, no? Huwag din natin gamitin yung time na pag nagsisermon si pastor, tsaka tayo, alam mo ba kung ano nangyari kahapon, di ba? Wala ka ng isang araw. So, huwag natin gamitin time para mag-catch up tayo. No? If you want to catch up after the service, pwede yun. Ayan. So, ako na po ang nagpalpit, pastor. Yun naman po yata ang role ko dito, maging spokesperson ng Ako na po nagpalpit, pastor. Tsaka, pag sumama ang loob nila, sa akin, hindi sa'yo. Ayan. So, pero pag sumama ang loob nyo, ang sabi doon ni Lord, medyo itama natin, din yung heart natin, no? Kasi ang bait ng pastor natin, hindi siya magsasabi nun, no? Ang ginagawa ng pastor natin, lumuluhod siya kay Lord sa madaling araw. 4 o'clock, 3 o'clock si Pastor Ray. Oo, 3 o'clock. Nilalabanan niya. Nakaganito pa nga siya. Ayan, ganun po yung pastor natin. Napakabait ng pastor po natin. Masyadong pasensyoso. Minsan, nahihirapan na siya kasi kakapasensya niya. Ayan, go. So, huwag kayong magalit sa akin. Pag magalit kayo sa akin, okay lang din naman. Hindi naman ako galit sa inyo. So, but sa mga nakakarinig po nito, siguro naman po, may tainga kayo. So, pakinggan po natin Ako rin, rebuke nyo ako pag nakipagkwentuhan ako sa service during service time. No? Kaya makikita nyo, nakaupo na lang, nakaganyan na lang ako. Pastor, yes, Pastor, amen, Pastor. No, kidding aside. No? So, kasi pag ikaw po nandito sa harap, no, tapos nagpipreach ka, no, you're trying to convey the message of the Lord. No, kaya ang gusto mo sana naman, with that limited time, ay mapakinggan yung message. Okay tayo, Pastor? Okay. Alam ko, si Pastor was meaning to say it. Kaya lang, he is still too kind para dun sa mga nun. Kasi ako, konting bait lang ako. Si Lord lang nagagawa sa akin na mabait ako. Pero, lang ako, work in progress. No? Work in progress, ayan. Ako, ewan ko lang kung may a-attend pa next time, Pastor. Baka huling tayo ko na rin to. Sabihin ni Pastor sa akin, Kuya Don, pahinga po muna tayo. Medyo marami pong natisod. Marami pong nag-backslide.
Kaya mamaya, malamang mag-usap kami ni Pastor. Mamaya pag nakita nyo kami ni Pastor sa gilid, huwag nyo muna kami istorbohin. Pinapagalitan pala ako ni Pastor. Ayan. But thank you, Lord, kasi yun yung truth eh. Di ba? Pag pupunta ka dito sa church, hindi ka makikinig, makipagkwentuhan ka, think about it. Minsan guilty din ako dito. Kaya alam nyo, pag nagpipreach, hindi lang naman nagpipreach ka sa tao eh. Nagpipreach ka rin sa sarili mo. Like Pastor Ryan last week, he was preaching not only to the people, but also to himself. Ganun din si Pastor Ray, pag sinabi niya ng ganito, he must practice kung ano yung pinipreach niya. And believe me, hindi perfect. Yung mga, yung mga hindi kami perfect. No? Pag titignan nyo kami, sigurado madadapa kayo. No? Sigurado madadapa kayo. Ayan. Upo, Ate Jerly. Ewan ko nga ba, sabi ko na nga ba kanina, ayoko nang magsalita about it eh. Pero sabi ni Ate Jerly dito, belt of truth, kuya doon. Ha, ha, ha. Ayan. Ate Jerly, hindi ko po sinasadya. Patawarin niyo po ako kung ayan. And eto din yung trap pag pag may mga kasama tayo sa online. Ate Jerly and Ate Aileen, stay with us, no? Stay at the moment. God wants us to be part of the moment kasi madali po yung trap na may gagawin kang ilang bagay, no? Remember dati, online tayo? Wala namang pumipigil sa atin before na habang nag-online ka, luto ka, laba ka, di ba? Kain ka. So, pag sasalo ka na, kailangan nalulog mo na yung kain mo, di ba? So, yun yung trap, no? But ang sabi ni Lord, can you stay at the moment? Nandito ka to meet me. Can you just listen for a while? No, pwede bang invitation ko sa ito eh. Halika rito, no? Halika rito. Stay with me. Gusto kitang makadaupang palad, kaya kita in-invite eh. Ganun yung invitation ni Lord sa atin. Sabi niya, stay at the moment. May isang clip doon. Ewan ko kung anong palabas siya, nakita ko lang nagdaan sa feed ko. Sabi niya doon sa anak niya, yung cellphone mo, laging nasa yan. Pero ako, hindi mo ako laging kasama. No? So, si Lord, no? Habang nandito tayo sa earth, nabuhay tayo, stay at the moment. Stay at the moment. Kasi, kailan ka pa mag-stay at the moment? Pag nakaratay ka na sa sakit, stay at the moment. Wala ka ng choice eh. Talagang stay at the moment ka na doon. Kasi wala ka naman ang magagawa, no? So ngayon, ang panawagan ni Lord is stay at the moment. Pag nandito ka, be intentional to meet the Lord. No? Yung mga bagay na yan na gusto nyong pag-usapan, later, please. No? Please. And if this would be my last preaching about this, I will have no regret. Because I have to say it. Ano po, kung i-DA ako ni Pastor, I would happily accept. No? I would happily accept. But I have to say it. Otherwise, it would be my accountability that I've seen it happening pero wala akong ginagawa. Ano po? Okay? So, pag hindi na ako tumayo dito, alam niyo na. Pag hindi na po ako sumasalo, tsaka Pastor, patawarin mo na ako. Patawarin mo ako, natisod ang mga tupa mo. No, but, ayun. I am saying this because love ko kayo kay Lord. No? Kasi mahal ko kayo sa Panginoon. Kasi kung hindi, I would just let you. Bahala ka sa buhay niyo. Punta ka dito sa church, gawin niyo ibang bagay, bahala kayo. Okay. Ganun naman, di ba? Pag hindi mo mahal, kakasala ka. Magkasala ka pa. Sige. Oh, ginagawa mo yan. Di ba kaya ang mga nanay at tatay sa anak, pinagsasabihan kasi mahal. No? Pero, pag di mo mahal, pag kapitbahay mo lang yan, kapitbahay yan, no?
Iba raw yung pagmamahal ng magulang tsaka ng ibang tao doon sa anak nila. No? Ganun yung pagmamahal sa atin ni Lord. No? Ayan. So, stay at the moment. At kung may isang bagay kayong kukunin sa sermon na to this morning, ang gusto kong tandaan nyo, gusto ni Lord, magstay ka sa moment. No, stay at the moment. Be part of the moment. Ibig sabihin nun, intentional. Intentional yung mga bagay na gagawin mo. Maging parte ka ng gustong gawin ni Lord. Maging part ka ng kingdom niya. Hindi pwede na nandito ka lang, nakaupo ka lang, no? Hindi pwede na ganun. Bawat isa may kanya-kanyang role na ginagampanan. At akala mo maliit yung role na yun, hindi. Ano? Okay. So, handa na po akong pag-usapan nyo ako later. Ayan. Handa na po. At tinanda ko naman po yung sarili ko doon. So, ano ngayon? Okay. So, basta sinabi ko yung message ni Lord, and it's with love. And so, sabi ko nga po, kung may take away kayo this morning, sana matandaan nyo na Lord wants you to stay at the moment. Sige po, pray po tayo. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. This morning, Lord, I pray, Lord, na sa bawat narinig namin, I pray, Lord, na makita namin yung message. I pray, Lord, na kung may mga dapat kaming i-correct sa heart namin, I pray makorek namin, Lord. Nagpapakumbaba kami, nagsusumamo kami, Lord. And our hope, Lord, ay yung renewing of mind, Lord. Renewing of hearts, Daddy God. Na sa muli, Panginoon, pagkausap namin sa iyo, Daddy God, I pray, Lord, na maging katanggap-tanggap ang puso namin, Daddy God. Check mo po, Lord, yung heart namin. Check mo po, Panginoong Jesus, yung isip ng bawat isa sa amin, yung dila ng bawat isa sa amin, Lord. Yung puso, Panginoong Jesus. I pray, Daddy God, na maging tama po ang relasyon namin sa iyo. Maraming pong salamat sa iyo, Daddy God. Lahat ng kapurihan at kaluwalhatian ay binabalik po namin sa iyo. Jesus Christ, name we